Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang kwentong ito ay magsisimula sa isang lugar na malayo sa kabihasnan, partikular sa isang abandonadong gusali. Sa loob ay makikitang nakagapos ang dalawang lalaki. Ang isa ay nakasuot ng formal na kasuotan at ang isa naman ay nakasuot ng simpleng damit ng isang sundalo. Tinawag ng sundalo na professor ang kasama niya at nagsabing patawad daw kung naging ganito ang kinahinatnan nila. Tinawag naman na Major Kang ng professor ang sundalo at nagsabing wag niya rong sabihin ang bagay na yon. Siya raw ang dapat na humingi ng tawad sa pagsadlak sa kanyang mga tauhan sa sitwasyong ito. Napasabi naman si Major Kang sa kanyang isip na naging matagumpay daw sana ang kanilang rescue mission kung hindi lang sila binaligtad ng mga goddamn na mga informant na yon. Ang mga tao raw na ito ay mga highly trained na mga sundalo at hindi lamang mga ordinaryo na mga militia. Not to mention, ang manpower daw ng mga ito ay triple kumpara sa na project ng kanilang intel. Alam daw ng mga ito ang detalye ng kanilang mga plano at sila'y tinambangan. Ang lahat daw ng iyon ay isa lamang bitag upang etali sila sa circumstansyang ito. Nang biglang maririnig ang pagkalampag ng pinto, ilang sandali pa, ito ay nagbukas at makikita ang anino ng isang armadong lalaki. At itinulak nito ang isa pang sundalo na punong-puno ng galos at nakatali ang mga kamay. At makikitang ito ay napangiwi sa sakit. Napasigaw naman dito si Major Kang at tinawag na Sergeant Kim ang lalaki. Maya-maya pa ay tumayo si Major Kang at pinagmumumura ang armadong lalaki. Ngunit sinagot lang siya nito sa hindi maintindihan na lengguwahe sabay hampas ng baril sa kanyang batok. Na siyang naging dahilan upang bumagsak ng payuko si Major Kang. Tumalikod ang lalaki, ngumiti, at mapapansin na ito ay ibang lahi at mapapansin na tila ba ito ay nagmula sa isang Afrikano na bansa. Ilang sandali pa ay iniangat ni Major Kang ang kanyang ulo upang pagmasdan ang armadong lalaki ngunit ang nadatnan niya lang ay ang padabog na pagsarado nito ng pinto. At dito ay napamura si Major Kang, napaubo, at napasabi sa kanyang isip na pinaglalaroan lang daw sila ng bastard na yon na parang mga pawns. Tinanong naman ni Sergeant Kim si Major Kang kung ayos lang ba ito at sumagot naman si Major Kang na ayos lang daw siya at nagtanong kung kamusta raw ba ang iba nilang mga kasamahan. Sumagot naman si Sergeant Kim na hindi niya rin daw alam, sila raw ay dinala sa kung saan. At narinig na naman nila ang pagkalampag ng pinto, maya-maya pa ay bumukas ang pinto at makikitang bumalik na naman ang armadong lalaki. At tinanong ito ni Major Kang kung ano na naman, ngunit dahan-dahan na bumagsak ang armadong lalaki at makikita ang silhouette ng isang misteryosong lalaki na nasa likod nito. Tumingin ito kay Major Kang at nagtanong kung siya raw ba ay si Major Hamchan Kang. Nagtaka naman si Major Kang nang mapansin na nagsasalita ng Korean ang misteryosong lalaki at tinanong kung sino raw ba ito. At napasabi si Major Kang sa kanyang isip na ito raw ay hindi fluent ngunit ito raw talaga ay nagsasalita ng Korean. Sinabi naman ng misteryosong lalaki na pumunta raw siya rito para sa kanila kaya sumunod daw sila sa kanya. At makikitang ang lumabas na sila sa silid sa pangunguna ng misteryosong lalaki. At sa pathway ay makikita ang napakaraming mga armadong lalaki na nakahandusay sa sahig. Na siya namang ipinagtaka ni Major Kang. Na-knockout na raw pala ang mga ito ngunit wala man lang daw silang narinig kahit na kaunting ingay. Kaya tinanong ni Major Kang ang misteryosong lalaki kung saang division daw ba ito nagmula. At ilang troops daw ba ang kasama niyang na-deploy. Ngunit sumagot lang ang misteryosong lalaki na hindi niya raw maaaring pangalanan kung sino ang nagpadala sa kanya at mag-isa lang daw siya. Na siya namang ikinagulat ni Major Kang. Ni-knockout daw ba ng taong ito ang lahat ng mga kalaban ng mag-isa, at wala man lang nakapansin. Maya-maya pa ay may bumukas na pinto at makikitang dumungaw ang isang armadong lalaki na nakasombrero. At ito ay nagsasalita sa hindi maintindihan na lengguwahe. Napasabi naman si Major Kang na ito raw ay isa sa mga kalaban.
Ilang sandali pa ay nakita na sila ng lalaki at nagkasa ito ng baril at makikita rin na may kasama pa itong isa sa likod. Napasabi naman si Major Kang sa kanyang isip na mukhang hindi raw sila makakadaan ng tahimik. Ilang sandali pa ay tumutok na ng baril si Major Kang ngunit biglang nagdash ang misteryosong lalaki, iwinaksi ang baril ng kalaban at nagpakawala ng napakatinding karate chop sa leeg ng kalaban. Na siyang dahilan upang ito ay instant na nawalan ng malay. Makikita namang humawak ng dekalibreng baril ang isang ngunit bumunot lang ng kutsilyo ang misteryosong lalaki at inihagis ang kutsilyo, at ito ay tumama sa dibdib ng kalaban na siyang naging dahilan upang ito ay humandusay sa sahig. Agad naman itong tinalikdan ng misteryosong lalaki, bumunot ng baril, at nilagyan ito ng silencer. Hindi naman makapaniwala si Major Kang sa kanyang nasaksihan. Napakabilis daw nitong nadesarmahan ang mga kalaban nang hindi man lang bumubunot ng baril. Saang agency daw ba kaya nagmula ang taong ito? Maya-maya pa ay kinasa ng misteryosong lalaki ang kanyang baril at nagsabing bilasan na raw nila. Siya na raw ang bahala sa mga kalaban kaya wag daw silang magpapaputok kung hindi kinakailangan. Sure. Sambit naman ni Major Kang at napasabi sa kanyang isip na sa madaling salita, wag daw silang maging pabigat. Ilang sandali pa ay maririnig ang mahihinang putok ng baril at makikita ang nagsisitumbahang mga kalaban. Nagdash in ang misteryosong lalaki at pinutukan ang isa pang kalaban at iniwang nakahandusay sa sahig. At dali-dali silang tumakbo pasulong, ilang sandali pa ay maririnig ang pag-uusap ng ilang mga kalaban sa unahan. Napasabi naman si Major Kang sa kanyang isip na mukhang marami-rami raw ito. Mukhang kailangan niya na rong tumulong ngayon, tama na raw ang labis na pananahimik. Ngunit biglang nagdash na naman ang misteryosong lalaki. Na siya namang ikinagulat ni Major Kang, bakit daw ito sumusugod ng ganito? Kailangan daw muna nilang kumalma at mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. At makikitang ang nag-uusap ang tatlong mga armadong lalaki sa kanto ng pathway nang biglang nag-slide ang misteryosong lalaki sa harap nila at tumutok ng baril. Napansin naman ito ng tatlo ngunit hindi pa man sila nakapag-react ay pinutukan na sila agad ng misteryosong lalaki. Nagdash na naman ito, inihulog ang walang laman niyang magasin, at pinalitan ito. Nang makahabol si Major Kang sa kanto ng pathway, ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Ang tao raw na ito, ay isang halimaw. Ngunit ang mga tactics daw nito ay napaka-reckless para sa isang typical na military soldier. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na sila sa abandonadong gusali. Sumilip ang misteryosong lalaki, nagbigay ng signal, at nagsabing maghintay daw muna sila rito saglit. Para saan? Hingal na sambit naman ni Major Kang. Ngunit hindi sumagot ang misteryosong lalaki at ito ay tumingin lang sa kanilang likuran kaya napatingin din si Major Kang. At dito nga ay makikitang hirap na ang dalawa nilang kasamahan. Napasabi naman si Major Kang na nabigo raw siyang i-consider ang mahina nilang estado. Ano man daw ang sirkumstansya, dapat napansin niya raw ito. Na nangangahulugang ang lahat daw ng nangyayari ay nasa kalkulasyon ng taong ito. Napansin niyang mayroon itong itim na mata at ito raw ay nagsasalita ng Korean though hindi ito gaanong perpekto. Kaya tinanong niya ang misteryosong lalaki kung ito raw ba ay Korean. Ngunit hindi ito sumagot at nagsabing oras na raw para umalis. Ilang sandali pa ay makikitang binabagtas na nila ang malawak na damuhan. At sa dulo ay makikita ang apat pa na mga sundalo na napasigaw nang makita nila si Major Kang. Nagalak naman si Major Kang nang makitang ito pala ay ang kanyang platon at nagtanong kung paano raw sila napunta rito. Sinabi naman ng isa na iniligtas daw sila ng taong yun at sinabi raw nito na maghintay lang sila rito saglit at ngayon ay bumalik raw ito na kasama si Major Kang. Sinabi naman ng misteryosong lalaki na magpapaiwan daw siya rito. Tumungo raw sila sa southwest at doon daw ay mayroong naghihintay sa kanila. Nagpasalamat naman dito si Major Kang at sumagot naman ang misteryosong lalaki na hindi na raw kailangan.
Ginagawa niya lang daw ito para sa komisyon. Napasabi naman si Major Kang na mukhang ang tao raw pala talaga na ito ay isang mercenary. Ilang sandali pa ay iniabot ni Major Kang ang kanyang palad at nagsabing kahit na ito raw ay isa lamang trabaho para sa kanya, gusto niya pa rin dong magpasalamat sa tulong nito. Kung ano man daw ang rason niya, hindi pa rin daw nun maitatanggi ang katotohanan na iniligtas sila nito. Tumingin naman ang misteryosong lalaki sa mukha ni Major Kang, Yumoko, tumingin sa kanyang kamay, nang biglang nagkaroon ng pagsabog. Na siya namang ikinagulantang ng misteryosong lalaki at ni Major Kang. Ano raw ba ang tunog na iyon, at sumigaw ang misteryosong lalaki na dumapa raw sila. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag at nagkaroon na naman ng napakalakas na pagsabog. At nabalot ng usok ang lugar. Ilang sandali pa ay nagbip ang tenga ni Major Kang at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang mortar. Wala raw siyang marinig, kamusta raw ba kaya ang kanyang mga tao at ang professor? At napabuntong hininga siya nang makitang ayos lang ang mga ito. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mga putok ng baril. Pagtingin niya sa kabilang dulo ay nakita niyang tumimbuwang ang isang kalaban. Tumingin siya sa malapit at nakita niyang natanggal na ang talukbong ng misteryosong lalaki. Nakikipaglaban pa rin daw pala ito ng mag-isa, at nagkapalitan ng putok. Nang makita niya ng malinaw ang itsura ng misteryosong lalaki ay napamura siya at hindi makapaniwala. Ito raw ay isa lamang bata, at pagkalipas ng 6 na buwan ay lumipat ang eksena sa isang academy. Sinabi ng guro na tumingin daw sila sa harap at makikita ang namumulang pisngi ng mga babaeng mag-aaral. Napa-OMG ang mga ito at napasabing ito raw ay napaka-hot. Napatanong naman ang isang lalaking mag-aaral kung sino raw ba ang bitch na ito. At napatingin din ang isa pa, at sinabi ng guro na mayroon daw silang bagong kaklase ngayong araw na ito. At dito ay malalaman natin na ang pangalan pala ng misteryosong lalaki ay Ijin Yu. Sa kabilang dako naman ay makikita ang isang babae na nagsasabing siguradong siya raw ay nasa kanyang classroom na ngayon. Maya-maya pa ay makikitang pumasok ang isang babae at ito ay napamura na nagbalita. Nakakita raw siya ng isang napaka-cute na lalaki doon sa office. Kaka-transfer lang daw nito ngayong araw at ito raw ay 3rd year. Kumakabog pa rin daw ang puso niya magpahanggang ngayon. Isang transfer student sa 3rd year, sambit naman ng babae at napasabing mukhang nakita raw nito ang kanyang kuya. Tumingin siya sa kanyang papel at nagsabing ang akala niya raw ay patay na ang kanyang kapatid sa isang plane crash kasama ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi niya raw inakala na babalik ito pagkalipas ng 10 taon. At makikitang lumipat ang eksena sa immigration office. Makikita ang babae na hindi makapaniwala na tinitingnan ang paghawak ng kanyang lolo sa mukha ng isang binatang lalaki. Makikitang umiiyak ang kanyang lolo at nagsabing hindi raw siya makapaniwala na buhay ito. At niyakap ito ng matanda, iyon ang kapatid ko, sambit naman ng babae. Maya-maya pa ay tumingin si Ijin sa babae at nagkatitigan sila. Ngumiti naman si Ijin at nagtanong kung ito raw ba ay si Daeyeon. Ngunit nagulantang si Daeyeon nang marinig ang isang boses na ginigising siya. Tinawag siya na stupid bitch ng babae at nagsabing may idea daw ba ito kung ilang beses niya nang isinisigaw ang pangalan nito. At humingi naman ng tawad si Daeyeon, sinabi naman ng babae na dalhin daw nito sa kanya mamaya ang kanyang gym uniform. Dinala niya naman daw ito hindi raw ba? Oo, sambit naman ni Daeyeon at nagsabing ngunit ano daw ang isusuot niya kung ibibigay niya ito. Anong sinabi mo? Sambit naman ng babae at napatingin ang iba pang mga babaeng mag-aaral. Binatukan niya si Daeyeon, tinawag na bitch, at nagsabing wag daw siyang masagot-sagot nito. Problema niya na raw yun kung wala siyang maisusuot. Makikita namang napatingin lang sa kanyang phone ang kasama ng babae na tila ba ito ay isang normal lang na pangyayari para sa kanila. Sinabi naman ng babae na mukhang naging masyado raw siyang naging mabait kay Daeyeon kailan lang hindi raw ba.
Baka naman kailangan niya pa raw itong bugbugin ng kaunti sa harap ng iba upang bumalik ito sa lugar niya. At makikitang hindi na umimik si Daeyeon, at sa kabilang dako ay sinabi ng guro na si Ijen daw ay nanirahan sa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon kaya umaasa raw siya sa kanila na matulungan itong makapag-adjust. At sinabi ng guro kay Ijen na maaari daw itong umupo sa bakanteng silya sa likod at sumang-ayon naman si Ijen dito. At lumakad na siya ng dahan-dahan, ilang sandali pa ay makikitang tinitingnan si Ijen ng lalaking mag-aaral na naka-jacket ng pula. At napasabi ito sa kanyang isip na saan daw babanda ang pagkagwapo ng bitch na ito. Mukha lang daw itong little bitch sa kanya, ilang sandali pa ay napalingon siya nang tinawag siya na Jaehyung ng lalaking nasa likod. At sinabi ni Jaehyung sa kanyang isip na ini-enjoy ng douchebag na ito ang kanyang sweet as time rito hindi raw ba? Pues titingnan niya raw kung paano nito ito lalagpasan. Sabay harang ng kanyang kanang paa sa harap ng daang binabagtas ni Ijen ngunit biglang huminto si Ijen. Tumingin sa baba si Jaehyung at ganoon din si Ijen. Napamura naman dito si Jaehyung at napasabi sa kanyang isip na saktong-sakto naman daw yung pagkakatiming niya ngunit bakit, at tiningnan niya si Ijen at nagsabing ano raw ba ang tinitingin-tingin nito. Ngunit tumingin lang si Ijen at hindi kumibo, at napasabi si Jaehyung sa kanyang isip na seryoso daw ba ito, tinatansya daw ba siya ng bitch na ito ngayon. Tinawag niya na bitch si Ijen at nagsabing ano, may problema daw ba ito o ano. Ngunit naalala ni Jin ang sinabi ni Major Kang natandaan daw ni Jin, kapag siya raw ay nakabalik sa Korea, umiwas daw siya sa anumang away. Nagbuntong hininga naman si Jin, tinawag na sir si Major Kang, at nagsabing alam niya na raw ang tungkol doon. Alam mo, na mamanghang sambit naman ni Major Kang at nagsabing nag-aalala lang daw siya. Sinabi pa ni Ijen na hindi raw siya papasok sa anumang combat situation nang walang sapat na intel tungkol sa kanyang paligid. Ang isang rush daw na decision ay maaaring magsanhi ng kanyang pagkasawi at iyon daw ay isang rookie mistake. Makikita namang nanigas si Major Kang at tila ba iba ang inaasahan nitong sagot mula kay Ijen. Dinagdag pa ni Ijen na nakasurvive daw siya sa napakaraming mga battlefields sa nagdaang 10 taon dahil siya ay isang pro. Ngunit pinatigil siya ni Major Kang at nagsabing teka lang hindi raw iyon ang tinutukoy niya. Sinasabi niya raw ito para sa kapakanan ng mga kaawa-awang mga kabataan na magtatangkang kalabanan siya. At bumalik ang eksena sa classroom kung saan sinabi ni Jaehyung na ang sinabi niya raw ano ang tinitingin-tingin nito. Gusto raw ba nitong mamatay, ngunit tiningnan lang siya ni Ijen. Nagtanong naman ang guro kay Ijen kung mayroon daw bang problema at pangiti namang sumagot si Ijen na wala naman daw patawad. At dumiretso na si Ijen, ngumisi naman si Jaehyung at tinawag na lampa si Ijen. Ito raw ay isang loser, at tumungo na si Ijen sa kanyang upuan at nadaanan niya ang isa pang sigang mag-aaral. Inutusan naman ng guro si Yongchan na tulungan daw nitong maghanda sa klase si Ijen at sumang-ayon naman ito. At nagring ang bell na hudyat na magsisimula na ang kanilang klase kaya umalis na ang kanilang homeroom advisor at nagsabing mag-enjoy daw sila sa kanilang klase. Ilang sandali pa ay binati ni Yongchan si Ijen at nagpakilalang siya raw ay si Yongchan Park, at nagsabing hindi raw ba't Ijen Yu ang pangalan niya hindi raw ba at sumagot naman ng oo si Ijen. Lumingon siya sa gilid at bumulong kay Ijen na umaasa daw siya na wag itong maging masyadong manervous sa nangyari kanina. Nakita niya raw na sinubukan itong edulas ni Jaehyung kanina. Makikita namang patanong na sinabi ng isang lalaki kay Jaehyung na mayroon daw ba itong bagong phone. At patuloy naman na ibinulong ni Yongchan kay Ijen na iyon daw ay si Jaehyung Lee. Mayroon dong dalawang lalaki sa classroom na ito na kung saan kailangan siyang mag-ingat. Iyon daw ay si Jaehyung Lee at ang kasama nitong nakaupo na si Yokjenju. Sinabi naman ni Jaehyung na napaka-chill daw ng kanilang homeroom teacher. Sinabi naman ni Yokjen na ibigay daw ni Jaehyung ang phone at nagtanong kung ilang data daw ba ang nakuha niya. Napatingin naman si Ijen sa dalawa. At dinagdag pa ni Yongchan na by the way ang unang subject daw pala nila ay math,
at nagpasalamat naman dito si Ijan. Walang anuman, sambit naman ni Yongchen at napasabi sa kanyang isip na mukhang nice daw pala si Ijan. At sinabi ni Yongchen kay Ijan na maaari daw itong magtanong ng kahit na ano sa kanya. Gagawin niya raw ang best niya para makatulong, at dumating na ang kanilang math teacher. Maya-maya pa ay sinabi ng guro na buksan nila ang kanilang mga libro sa ika-47 na pahina. Nagsulat ito ng problem sa board, at tahimik namang nagmamasid si Ijan sa kanyang paligid. Tumingin siya kay Yongchen, sa mag-aaral na natutulog, at sa dalawang nagtatawanan habang nanonood ng kung ano sa phone. At maya-maya pa ay narinig niya ang pag-exhale ng mga mag-aaral na nagkakaroon ng PE lessons sa isang uri ng sport. At dito ay naalala ni Ijan ang mga pinagdaanan niya sa nakalipas na 10 taon. Ang mga napakahirap na mga operations, matitinding mga training, at hanggang sa siya ay naging solo mercenary na. Napapikit siya saglit at napasabing ang lupain daw na ito, napakapayapa daw dito. At makalipas ang ilang sandali ay nag-uwian na. Dito ay makikitang naglalakad si Daeong kasabay ng daloy ng iba pang mga mag-aaral. At maya-maya pa ay napatanong ang ibang mga babaeng mag-aaral kung sino raw ba kaya yon. Nag-blush ang isang babaeng mag-aaral at napatingin din si Daeon sa tinutukoy ng mga babaeng mag-aaral. At nakita niyang ito pala ay si Ijan. Nagulantang siya saglit at tinanong si Ijan kung hinihintay daw ba siya nito. Sumagot naman ng oo si Ijan at nagsabing gusto niya rong sabay na silang umuwi. Yun ay kung wala na raw itong ibang balak na gawin. Lumingon-lingon si Daeong sa paligid at pautal na nagsabing wala naman daw, ngunit sinabi naman ni Ijan na kung ganoon sumabay na raw sila. At sumang-ayon naman dito si Daeon, at sabay na nga silang naglakad. Ngunit makikitang pagkalipas ng ilang sandali ng kanilang paglalakad hindi na nagkakibuan ang dalawa. Mukhang awkward pa pala sa isa't isa ang dalawa, maya-maya pa ay sinabi ni Ijan na napaka-awkward, hindi raw ba? Pa-startled namang sumagot si Daeon na syempre naman hindi. Hindi naman daw ito ganoon ka-awkward, sinabi naman ni Ijan na wag daw itong mag-alala, weird din daw ito para sa kanya. Napatingin si Daeon kay Ijan habang patuloy na nagsasalita si Ijan na siya raw ay 9 na taong gulang pa lamang nung mangyari ang aksidente. Kaya wala daw siyang masyadong naaalala tungkol kay Daeon at sa kanyang lolo. At malamang ito raw ay mas weird pa kay Daeon dahil ito raw ay 7 taong gulang lang nang mangyari yon. At patuloy na silang naglakad, maya-maya pa ay napahinto si Daeon nang marinig niya ang boses na nagtatanong kung kailan pa raw ba darating si Huijin. Mukhang ang tinutukoy pala na Huijin ng mga mag-aaral na ito ay ang blonde na babae na nangbubuli kay Daeon. Sinabi ng babae na pang 100 beses na raw na sinabi ni Huijin na papunta na siya at sinabi naman ng lalaki na ngunit kailan daw ba talaga. Sumagot naman ang babae na paano niya raw malalaman at nagulat siya nang makita niya si Daeon. Nanginig naman dito si Daeon at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang gagawin niya. Nagtanong naman ang isang lalaki na sino raw ba yon at sinabi naman ng babae na iyon daw ay ang babaeng hate ni Huijin. Oh, sambit naman ng lalaki at sinabi naman ng babae na naglalakad pa uwi kasama ang iyong boyfriend. Hindi niya raw inaasahan na ang beach na ito ay magkakaroon ng kadate. Pa-startled namang sinabi ni Daeon na hindi ito raw ay kapatid niya. Kapatid, sambit naman ng babae at nagsabing hindi niya raw alam na mayroon pala itong kapatid. Nagtanong naman si Ijan kung kaibigan daw ba ito ni Daeon at sumagot naman si Daeon na oo, ito raw ay kaibigan niya sa kanyang homeroom. Ngunit tinawag lang na bitch ng babae si Daeon at nagtanong kung tama daw ba ang narinig niya, tinawag siya nitong kaibigan. Pinagpawisan naman si Daeon nang marinig ito. At sinabi ng babae na tinatanong niya raw ito ng seryoso. Iniisip daw ba talaga nito na magkaibigan sila? Hindi, sadyang, sambit ni Daeon at makikita namang napatitig si Ijan sa mga mag-aaral. Napamura naman ang kulot at napasabing ano raw ba ang tinitingin-tingin nito.
Mas mabuti raw na alamin nito kung ano ang ginagawa niya bago siya tuluyang masaktan. Goddamn bastard, sambit naman ng kalbo at nagsabing hindi raw ito tumitigil sa pagtitig sa kanila. At mapapansin naman ang mapangotsyang ngiti ng babae. Makikita namang nakatingin pa rin sa kanila si Ijen at napatanong sa kanyang isip kung binabalak daw ba ng mga ito na makipag-away. Maya-maya pa ay tumayo na si Kulot at nagsabing hindi na raw siya makapagpigil sa moron na ito. Tinawag niya na bitch si Ijen ngunit tumitig lang ito kaya napatanong si Kulot kung hindi raw ba siya nito narinig. Kaya nilapitan niya si Ijen, minura, at nagsabing gusto raw ba nitong umastang malakas sa harap ng kapatid niyang babae, ganoon daw ba? Ngunit tiningnan lang ito ni Ijen at napasabi sa kanyang isip na para daw sa isang taong naghahamon ng away, napakalaki raw ng opponents ng taong ito, nag-close in daw ito ng walang pagdadalawang isip, ngunit hinayaan lang daw nitong maging open ang kanyang mga vital points, at niwala raw itong sandata. Kaya bakit daw ito nag-raw rush ng ganito habang iniiwang naka-expose ang kanyang sarili ng ganito, at naalala niya na naman ang sinabi ni Major Kang na wag siyang makipag-away. Kaya napabuntong hininga na lang si Ijen. At napasabi sa kanyang isip na mas mabuti raw na umalis na lang siya. Ngunit makikitang nainis si Kulot sa inasta ni Ijen kaya, hinawakan niya ang damit nito, tinawag na Little Bitch, at nagsabing sagutin daw siya nito sabay akma ng sampal. Makikita namang yumoko si Dayon at emosyonal na humingi ng tawad. Nakatira daw sa ibang bansa ang kanyang kapatid sa halos buong buhay niya kaya hindi raw ito sanay sa mga bagay-bagay dito sa Korea. Makikita namang ngumisi lang ang babae samantalang naiinis namang tumitig ang lalaki. Ano naman? Sagot ni Kulot sa nanginginig na si Dayon at nagsabing ano naman daw ang pake niya kung naninirahan ang bitch na ito sa ibang bansa o kung ano paman. Ano naman daw ang pake niya dun? Makikita namang tumingin si Ijen kay Dayon at nagbago ang timpla niya nang makita ang tila takot at natatrauma na itsura ni Dayon. Kaya piniktusan niya ang kamay ni Kulot at makikitang napamura ito sa sakit. Binitawan ni Ijen ang bag niya. Lumakad, hinubad ang kanyang uniform, at tumigil sa harap ni Dayon. Napasambit naman si Dayon sa pangalan ni Ijen at sinabi naman ni Ijen na maghintay daw muna ito rito saglit. Na siya namang ipinagtaka ni Dayon at makikitang itinakip ni Ijen ang kanyang uniform sa mukha ni Dayon. At ilang sandali pa ay makikitang galit na sumugod si Kulot. Lumingon naman ng bahagya si Ijen at nagbitaw ng left hook na tumama sa mukha ni Kulot na siyang naging dahilan upang ito ay mapa-atras habang tumatalsik ang dugo sa kanyang bunganga. At tuluyan na itong bumagsak, na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napabuntong hininga naman si Ijen at napasabing mukhang hindi niya na raw matutupad ang pangako niya kay Major Kang. Tumindig siya ng maayos at pinagmasdan ang kaawa-awang sinapit ni Kulot. Makikita namang napamura dito si Kalbo at napasabing ano raw ba ang nangyayari. At lumipat ang eksena sa isang eksklusibong lugar, dito ay makikita ang mga nagja-jogging na mga sundalo. Makikita naman sa likod si Major Kang na nag-oobserba. Maya-maya pa ay makikitang lumapit si Sergeant Kim at nagsabing hindi raw ba't ngayon ang unang araw ni Ijen sa academy. Sumagot naman si Major Kang na tama daw yun, sinanay daw nila ito sa loob ng 6 na buwan ngunit hindi niya pa rin daw maiwasang mag-alala. Sinabi naman ni Sergeant Kim na ito raw ay namuhay sa isang napaka-harsh na lugar mula pa nung ito ay 9 na taong gulang pa lamang kaya umaasa daw siya na makapag-adjust ito agad. Makikita naman ang satisfied na pagmumukha ni Major Kang habang nagsasabing ang special lessons niya raw kay Ijen tungkol sa buhay dito sa Korea ay siguradong sapat na upang may handa si Ijen. Syempre naman sir walang duda ron, sagot naman ni Sergeant Kim. At bumalik ang eksena sa kinaroroonan nila Ijen kung saan napasabi si Kalbo sa kanyang isip na ang mga mata raw ni Kulot ay nag-roll back na. Nawalan daw ba talaga ito ng malay sa isang suntok lang. Makikita namang humakbang palapit si Ijen, tumingin kay Kalbo, nagdash,
at biglang sumugod na siya namang ikinagulantang ni Kalbo. Maya-maya pa ay sinuntok ito ni Ijen ng malakas sa katawan na siyang naging dahilan upang mapatalsik ang laway ni Kalbo at mapaangat sa lakas ng impact. Tumilapon ito at tuluyang humandusay sa sahig, na siya namang ikinagulantang ng babae. Humarap naman dito si Ijen, at nagbigay ng nakakatakot na tingin at mababakas sa mukha ng babae ang takot at pangamba para sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay tinawag ni Daeyeon si Ijen. Tinanggal niya na pala ang uniform na nakatikip sa kanyang mukha at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ano raw ba ang nangyari dito? Tinakpan lang daw ni Ijen ang mata niya ng halos 1 minuto at ganito na ang nangyari. Napalingon naman si Ijen kay Daeyeon, nanginginig na napayuko ang babae, at makikitang dinaanan lang ito ni Ijen. Humingi naman ng tawad si Ijen kay Daeyeon at tinanong kung na-startle niya raw ba ito ngunit nagtaka lang si Daeyeon. Kaya sinabi ni Ijen na mayroon daw siyang idea, ano raw ba kaya kung mag-snack sila? Ano raw ba ang favorite ni Daeyeon, ngunit sumagot lang si Daeyeon na hindi na raw kailangan. Ayos lang daw siya, sigurado ka? Tanong naman ni Ijen ngunit hindi nakaimak si Daeyeon. Well, sambit naman ni Ijen at nagsabing kung ganoon umuwi na lang daw sila. Sumang-ayon naman dito si Daeyeon at iniabot ang uniform ni Ijen at nagpasalamat naman dito si Ijen. Sa kabilang dako naman ay hindi makapaniwala ang babae sa ikan-ikilos ni Ijen. Napamura siya at napatanong sa kanyang isip kung ito pa rin daw ba ang parehong tao na nagbigay ng nakakatakot na tingin sa kanya kani-kanina lang. Ilang sandali pa ay tiningnan siya ni Daeyeon at nagpaalam. Tumingin si Ijen sa kanya at nanlaki ang kanyang mga mata, at pinagpawisan ng malamig. Ilang sandali pa ay tinanong ni Daeyeon si Ijen kung siya raw ba ang dahilan kung bakit nagkaganon ang estado ng mga lalaking yun kanina. Sumagot naman ng oo si Ijen, ganoon ba, sambit naman ni Daeyeon. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ay kakaiba. Si Ijen daw ay mukhang hindi isang type ng tao na makikipag-away. At sinabi ni Daeyeon na dito raw sa Korea, ang pagtitig daw ng ganoon sa ibang tao ay rude. Iyon daw ay magdudulot sa kanya patungo sa isang uncomfortable na sitwasyon kagaya nung kanina. Sumagot naman si Ijen na ang pagtitig daw sa mata ay risky din daw sa lugar na pinagmulan niya. At depende raw sa kalaban kung gaano ito kapanganib. Talaga, sambit naman ni Daeyeon at nagsabing kung ganoon, bakit daw siya nag-stare ng ganoon kanina. Sumagot naman si Ijen na dahil mukhang nagdudulot daw ang mga iyon ng trouble kay Daeyeon. Nagulat naman si Daeyeon sa kanyang narinig at biglang nahiya na siya namang ipinagtaka ni Ijen at napatanong kung may nasabi daw ba siyang mali. At lumipat ang eksena sa apartment na tinutuluyan nila. Sa loob ay makikitang pinipigilan ng kanilang lolo si Ijen sa kanyang ginagawa. Hindi niya na raw ito kailangang gawin. Maupo na lang daw ito at kumain ng prutas. At makikita rin na nanlaki ang mga mata ni Daeyeon, sinagot naman ni Ijen ang kanyang lolo na siya na raw ang bahala rito. Siya na raw ang maghuhugas ng plato kaya maupo na lang daw sila at mag-relax. At hindi naman makapaniwala ang dalawa rito. Maya-maya pa ay nagsimula ng maghugas ng plato si Ijen habang ang lolo niya naman ay hindi mapakali. Napatingin siya kay Ijen at napasabing umaasa daw siya na hindi ganoon kasama ang hapunan nila. Sinubukan niya na raw ang best niya ngunit talaga raw na hindi siya ganoon kagaling magluto. Sinabi naman ni Ijen sa kanyang lolo na wag niya rong sabihin yon. Nakakakain daw siya rito ng maayos at bawat meal daw ay napakasarap. Napaubo naman dito ang matanda at nagsabing mabuti naman daw kung ganoon. Napasabi naman si Daeyeon sa kanyang isip na hindi raw gaanong ipinapakita ng lolo niya ngunit ramdam niya raw ang saya nito na nagustuhan ni Ijen ang kanyang nilutong pagkain. Nag-take pa nga raw ito ng cooking class upang paghandaan ang pagbabalik ni Ijen. Tinanong naman ng matanda si Daeyeon kung ano raw ba ang tingin niya sa hapunan nila at sumagot naman si Daeyeon na ito raw ay wonderful. Tumingin naman ang matanda kay Ijen at nagtanong kung kamusta raw ba ang first day of school nito.
Mayroon daw bang nangyaring interesting, ha? Well, sambit naman ni Ijan, pinagpawisan si Dayon at sinabi ni Ijan na ayos naman daw. Mabuti naman kung ganoon, sambit naman ng matanda, at makalipas ang ilang sandali ay natulog na sila. Sa kwarto ni Ijan ay makikitang hirap siyang makatulog. At naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo nung una silang magkita. Napakasaya daw nito at nakabalik siya ng buhay, ito raw ay isang blessing. Sinasabi raw nila na walang maalala si Ijan sa kanyang childhood ngunit ayos lang daw yon, ang mahalaga buhay daw ito. Nung naghapunan sila ay sinabi naman ng kanyang lolo na kumain daw si Ijan ng marami. Hindi niya raw alam kung ano ang gusto nitong pagkain ngunit umaasa daw siya na magustuhan nito ang lasa ng niluto niya. Napatingin si Ijan sa siling at napasambit ng family. At ilang sandali pa ay pumikit na siya, makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa isang parte ng kanyang nakaraan. Makikita ang pagkagulantang ng mga tao sa loob ng eroplano, habang sumisigaw na babagsak daw sila. Nilapitan siya ng kanyang mga magulang at nilagyan ng oxygen ng kanyang ama ang kanyang bibig. At mararamdaman ang napakatinding pagyanig at mababakas ang takot sa mga mata ni Ijan. At makikitang pabagsak na ang eroplanong sinasakyan nila. Bigla namang naliglig si Ijan sa alaalang ito, napabangon, humangos, at hingal na napahawak sa kanyang mukha. At napasabi siya sa kanyang isip na mukhang nanaginip daw siya. Maya-maya pa ay tumunog na ang alarm, ngunit napayuko lang si Ijan na tila ba wala siyang naririnig. Ilang sandali pa ay narinig niya ang ingay na nagmula sa labas. Napatingin siya sa pinto at lumabas na siya. Gising ka na pala, sambit ni Dayon habang hawak ang umuusok na pot at nagsabing binabalak niya pa raw sana na gisingin ito. Nagtanong naman si Ijan kung nasaan daw ba ang lolo nila. Sumagot naman si Dayon na kaninang madaling araw pa raw ito umalis upang magtrabaho. Magtrabaho, sambit naman ni Ijan, sumagot naman si Dayon ng oo. Nag-time off lang daw ito saglit sa kanyang trabaho upang samahan si Ijan sa kanyang pagdating at ngayon daw ay ang unang araw ng pagbabalik ng kanilang lolo sa kanyang trabaho. Oh, sambit naman ni Ijan at makikita namang nag-wave si Dayon at nagsabing mauuna na raw siya dahil kailangan niya rong pumasok ng maaga ngayon. May nakahanda na rong pagkain sa mesa kaya wag dong kalimutan ni Ijan na mag-agahan muna bago umalis. Nagpasalamat naman si Ijan at napatahimik pagsarado ng pinto. Tumingin siya sa mesa at nakita niya ang mga masasarap na pagkain na inihanda ni Dayon. At lumipat ang eksena sa academy, at sa loob ay sinabi ni Huijin na ang transfer student daw pala na yon kahapon ay kapatid ni Dayon. Sumagot naman ng oo ang babae, napayuko ito at naalala ang mga nangyari kahapon. Kung saan tinanong niya si Kulot kung ayos lang daw ba ito at pamura namang sumagot si Kulot na mukha raw ba siyang ayos lang. At napasabi ang babae sa kanyang isip na paano raw sila na knockout ng taong yun sa isang suntok lang. Ano raw ba ang nangyayari? Ilang sandali pa ay dumating si Huijin at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari ngunit hindi makaimak ang babae. Bumalik na ang eksena sa academy at napasabi ang babae sa kanyang isip na hindi raw ba dapat tigilan na nila ang pangbubuli kay Dayon ngayon. Sa titig pa lang daw ng taong yon ay takot na siya. At makikitang ang nanginig ang katawan ng babae. Makikita namang umalis na si Huijin at napasabi ang babae sa kanyang isip na hindi. Siguradong magiging ayos lang daw ang lahat, ang kapatid naman daw ni Huijin ang nagpapatakbo rito sa paaralan. Ilang sandali pa ay makikitang may kung anong tumama sa ulo ni Dayon. Napalingon si Dayon sa kanyang likod, tinawag siyang bitch ni Huijin at nagsabing wag daw itong mag-overreact. Nagtanong naman si Dayon kung ano raw ba ang kailangan nito at sumagot naman si Huijin na sumama raw ito sa kanya saglit. Nagtanong naman si Dayon kung saan, napamura naman si Huijin nang marinig ito at nagsabing iniisip raw ba talaga nito na magbabago ang lahat dahil mayroon na siyang kapatid dito. Hindi naman nakaimak si Dayon,
At sinabi ni Huijin na tumahimik daw ito at sumunod na lang, maliban na lang kung gusto raw nitong bugbugin niya ito rito. At lumipat ang eksena sa recycling station, at dito ay makikitang tinadyakan ni Huijin si Daeyeon at ito ay napasandal sa sahig. At sinabi ni Huijin kay Daeyeon na hindi raw ba't sinabi niya na yumoko lang ito. Napatanong naman si Daeyeon kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Huijin. Ngunit sumagot lang si Huijin na wag daw itong magmaang-maangan. Yung nangyari daw kahapon ang tinutukoy niya, mukhang iniisip daw ng kapatid ni Daeyeon na siya ay isang malakas na nilalang at mukhang ito raw ang dahilan kung bakit umaasta ng ganito ngayon si Daeyeon. Pinindot niya ang phone niya at nagsabing too bad, dahil ngayon ay makatatanggap daw ang as brother niya ng matinding welcome party dito sa JHS High. Napatanong naman si Daeyeon kung ano raw ba ang ibig nitong sabihin. Sinabi naman ni Huijin na ni mayroon daw bang idea si Daeyeon kung sino ang kinalaban ng kapatid niya. Ang mga iyon daw ay mga kaibigan ng kapatid ni Huijin. Na siya namang ikinagulat ni Daeyeon, at sinabi ni Huijin na bibisitahin daw ng kuya niya ang kapatid ni Daeyeon ngayon. Na siya namang ikinagulantang ni Daeyeon, at sumigaw na ano raw ba ang binabalak nilang gawin sa kapatid niya, ngunit sinampal lang siya ni Huijin, tinawag na worthless little bitch at nagsabing tumahimik daw ito, at makikita ang galos sa mukha ni Daeyeon, napayuko siya at napasabing mukhang mapapahamak daw si Ijen nang dahil sa kanya, makikitang nag-greet ng ngipin si Daeyeon, tumayo, at tumakbo. Napamura naman dito si Huijin at nagsabing wag daw siyang takbuhan nito.